regalong posisyon or pamana sa mga kapatid, bayaw, anak, pamangkin o pamilya ng politikong Pilipino. Matatapos na nga ba? Ito na nga ba ang tamang panahon? Pagkatapos ng dekada ng pinag-uusapan, walang nangyayari. Ang tinutukoy ko po ay political dynasty. Pamilyang Pilipinong nakapwesto sa gobyerno, local and national, na kahit na ho sinasabi ng 1987 Constitution na bawal ito, baliwala. Dahil naging kasangkapan ng mga politician ay kailangan pa ng bagong batas para maipatupad ito, na naging dahilan naman kung bakit ilang dekada na ito'y pinag-uusapan, hindi makalusot, hindi gawin, ayaw gawin ng mga senador at congressman noong mga nakaraang panahon at administrasyon ang panukalang batas na pipigil sa pamilya nila na maghawak ng mga local at national position sa gobyerno. Dahil dyan, kaya nga tinuring kong regalo or pamana. Kasi po, kadalasan, yung padre de pamilya o yung mother nila ang nakapwesto, yung mga anak ang pamana at regalo ay gagawing konsihal, gagawing vice mayor. Tapos palakas na lahat yung mga angka nila ganun. O anak, sige mag-aral ka, gagawin kitang governor. Anak, mag-aral ka, gagawin kitang congressman. Anak, mag-aalis ka mabuti, dahil gagawin kitang konsihal. Tapos tuloy-tuloy na. Lagi na lang ganun. Naging regalo na sa kanilang pamilya. Okay? Yung posisyon. O kaya naging pamana na dahil pagkatapos ang isang padre de pamilya nakatapos sa kanyang posisyon as mayor at governor, ipamamana sa mga anak. Yun naman ay tatakbong senador o congressman. Ganon na sistema. Paulit-ulit. Ngayon may pag-asa na mawala ito. Dahil mayroong political will si Pangulong Marcos. Hiniling niya sa Kongreso at Senado. At suportado ito ng business community na gawin na ang batas na ipagbabawal ang pamilya sa gobyerno. Yan ang pinag-uusapan ngayon. Huwag niyong ibaliwala itong proposed bill na ito. Napakahalaga nito. Dahil ang layunin, purpose ng galaw na ito ng Pangulo, ito yung panlaban sa graft and corruption. Kasi hindi ko man nila lahat, pero alam ng Pangulo, ang pamilyang naghahawak ng posisyon, nagiging dahilan ng korupsyon sa local government at sa national. So para maiwasan yung pamilya, gumawa ng batas. Para maiwasan ng korupsyon. Kasi pag yung tatay at nanay korap, yung mga anak din korap, yung manugang korap, yung apo magiging korap din. Kasi masarap ang buhay. Namana yung marami ang buhay, na ipamamana yung masarap na buhay dahil sa kanilang posisyon. Pero yung perang yan, pera ng bayan. Hindi naman gaganda ang buhay nila kung sweldo lang eh. Maniwala kayo. Hindi gaganda ang buhay ng politician sa Pilipinas kung sweldo lang ang aasahan. Kaya marami silang kotse, marami silang bahay, masarap ang pagkain, nag-abroad, nakakapag-shopping madalas, nakakabili ng lahat ng luho kasi pera ng bayan, inaabuso nila. Hindi ko nila lahat. Ang magagalit, guilty. Pero wala akong pakialam sa inyo at ang channel na ito. Dahil dyan nakita na ng Pangulo ang solusyon, ito na yon. Proposed bill, bigyan ng priority, isama sa mga priority ng Kongreso at Senado. Itong batas na ito, labanan ang political dynasty. Gumawa ng batas. Ayun, ayan ha, para maiwasan ng patuloy at paulit-ulit na pang-abuso. Isa na naman itong legacy na gustong iwan ni Pangulong Marcos sa kanyang pagiging Pangulo ng bansa. Dahil sa nakaraang mga administrasyon, mula noong 1987, walang nakagawa nito. Kaya kayo mga congressman, mga senador,
mahiya naman kayo. Tayo mga mamamayang Pilipino, kulitin natin ang mga politiko sa Kongreso at Senado sumunod sa planong ito para mawala ang korupsyon. Ang hindi susunod dito baka korap. Ang kukontra dito baka korap. Ang kukontra dito walang awa sa sarili at walang awa sa Pilipino makasarili. Yan ang aking description at opinion. Any comment? Malaya po kayo. Sunod na ating pag-usapan. Harry Roque, kakampi pa ba ng mga Duterte? Mukhang kakaiba na yung hugot niya ngayon. Mangyari kasi pinagmamalaki pa niyang totoo yung sinabi ni Romel Madriaga. Kilala ko ang ang Madriagang yan. Aba, ang isang portion ho dyan, isang issue dyan, pwedeng i-deny ng mga Duterte at ni Sara Duterte na wala siyang kaugnayan dito. Dahil ang tindi po ng akusasyon. Involved ang pogo at drug money kay Sara Duterte noon tumatakbo pa Vice President at ngayon na Vice President na. Ang tindi ng revelation at sinumpa ang salaysay ni Madriaga. Pero sinasabi ni Roque, totoo yan, kilala ko yan. Bah, matindi. Sa halip na i-deny, sa halip na kontrahin, sinabi pa niyan totoo dahil kilala daw niya si Madriaga. Na sila talaga ang nagkadimandaan. Yung away nila, damay si Sara Duterte. Yung away ni Madrigal, di ba? At saka Madriaga, Romel Madriaga, at saka ni Roque, damay si Vice President. Kaya kayong mga DDS, kayong mga totoong mga Duterte, huwag kayong puro si Marcos ang binabantayan at sinisiraan at kung sino-sino nagsasabi ng totoo. Yang inyong mga kakampi ang nagsisiraan na. Yang inyong mga kakampi naglalaglagan na, hindi nyo nararamdaman. Ba't hindi nyo mabanatan si Roque sa kanyang mga pinaggagawa? Ba't hindi nyo mabanatan yung iba? Mabuti pa si Panelo, paminsan-minsan nagsasalita. Sabi niya, mali si Harry Roque, dapat sumusuko yan, bumabalik dito, inaharap ang kaso. Mali yung siya makailam dun sa dahig, mali yung makailam siya dun sa ICC. Tama yun. Bakit si Panelo lang nagsasabi nun? Bakit yung iba tahimik? Hindi nyo alam ang issue. Aba, alamin nyo. Puro kayo nakatutok kay Duterte, kay Pangulong Marcos, puro kay Banat, kay Pangulong Marcos. Yung mga kasama nyo, naglalaglagan na, hindi pa nyo alam. Bahala kayo sa buhay nyo. Any comment? Malaya po kayo. Naku, Madriaga pa rin. Yung seguridad dito, dapat ayusin. Baka may mangyari ito dyan sa Bikutan, Taguig. Kasi nakakulong ito diyan sa Bureau of Jail Management Penology sa Taguig. Bikutan, Taguig City, Metro Manila. Kasi pinupuntahan na daw siya ng mga identify sa Office of the Vice President. Baka may plano sa kanya, hindi ko alam. Baka gusto siyang pakapihin para hindi na makatulog, hindi na magising. Baka gusto siyang painumin para hindi na magising. Baka siya magaya dun sa 3 Chinese national dun sa Mindanao na nag-operate yung pulis. Nagkaroon ng shootout, patay. Di ba? Hindi mo masisisi si Madriaga kasi alam niya yung kanyang mga dating amo, yung mga Duterte, yung Duterte operation, alam ni Madriaga. Kaya ngayon nakakulong siya, natatakot siya sa kulungan. Baka itumba. O BJNP, Secretary Mulya, bahala na kayo dyan, bantayan ninyo. Buhay yan at saka hindi pwede yan sa Marcos administration ang paglabag sa karapatang pantao. Baka itumba yan. Abangan ninyo. Huwag naman sana.